Breaking news. Amerika papasok nga ba sa Gaza para tulungan ang Israel? Mga tauhan ng militar ng US susuportahan ang ground operation sa Gaza. Tutulungan nga ba ng Amerika ang Israel matapos mabigo ang IDF sa pangako nilang tapusin ang Hamas? Isang American news organization na The Intercept ang gumawa ng mga kahindik-hindik na pahayag. Ang US troops ay maaaring sumali sa Israeli ground forces sa Gaza upang labanan ang mga militanteng Hamas. Napag-alaman ng The Intercept na ang mga US military personnel ay naka-standby sa Iraq upang suportahan ang isang posibleng pakikilahok sa ground war ng Israel sa Gaza. US troops totoo bang sumali na sa IDF sa pakikipagdigmaan nito sa Gaza? Narito ang ulat ng The Intercept patungkol dito. Ayon sa isang memo ng mga tauhan ng hukbong panghimpapawid ng US noong Enero na nakuha ng The Intercept, ang mga American troops ay inutusang mag-standby upang madaling i-deploy kapag nagkaroon ng posibleng ground involvement sa digmaan sa Gaza. Ang memo ay hindi nagsasaad na ang gayong pagkakasangkot ay paparating. Gayunpaman, ito ang pinaka-latest intimation ng mga paghahanda ng Pentagon upang suportahan ang digmaan ng Israel sa pagkakabuo ng Palestinian Resistance Movement Hamas noong October 7th operation. Ipinapakita ng dokumento na humigit kumulang 2,000 US military personnel ang dineploy sa Iraq noong nakaraang taon sa mga araw pagkatapos isagawa ng Hamas ang sorpresang operasyon laban sa Israel. Mula noon, sila ay inilagay sa Prepare to Deploy orders para sa potensyal na suporta sa Israel. 117 araw na ang nakalipas mula noong nangako si Benjamin Netanyahu na tatapusin nila ang Hamas. Ngunit ang IDF ay hindi pa rin nagagawang ubusin ang Hamas sa Gaza Strip. Ang resistance ng Hamas fighters ay hindi lamang gumulat sa Israel kundi pati na rin sa kaalyado nitong US. Nauna nang sinabi ni Joe Biden na hindi kasama sa suporta nila sa Israel ang pagpapadala ng kanilang mga combat troops. Gayunpaman, wala pang kaliwanagan kung merong pagbabago sa plano tungkol sa pagpapadala ng mga US troops sa Gaza. Hindi pa nagre-react ang Pentagon at Israeli Defense Forces sa kahindik-hindik na ulat na ito. Simula noong inatake ng Hamas ang Israel, hindi na natigil ang puwersa ng Israel sa paghahanap kay Yahya Sinwar, leader ng grupong Hamas. Hindi madali ang paghahanap sa kanya ng IDF dahil palipat-lipat siya ng tinataguan at matalino siya pagdating sa pagtatago. Tila pinaghandaan niya ang mga tagpong ito dahil ilang beses na niyang naisahan ng IDF. Sa lahat ng naging pagtatangka ng IDF na hulihin si Sinwar, lagi siyang nakakatakas at animoy na aamoy niya ang mga kalaban na papalapit na sa kanya. Ang hinala ng Israeli Defense Forces, nagtatago si Sinwar sa mga network of tunnels na malapit lang din sa Gaza. Nakahanap kasi ang IDF ng mga ebidensyang makakapagpatunay na nagtatago si Sinwar kasama ang ilan sa mga bihag at ginagamit niya pa ang mga ito upang pigilan ang mga sundalong umatake dahil alam ni Sinwar na hindi sasaktan ng mga sundalo ang mga hostages. Gayunpaman, naglakas loob ang IDF na pasukin ang kuta ni Sinwar upang tuluyan na siyang dakpin at patayin. Ngunit bigo sila dahil agad na nakatakas at nakapagtago si Sinwar sa panibagong lugar. May tsansa ring nagtago si Sinwar sa Egypt at ginamit niya ang mga underground tunnels upang makarating dito. Si Yahya Sinwar at Ismail Haniyeh ay tila naputulan na rin ng komunikasyon. Si Haniyeh ay kasalukuyang nagtatago sa Kadar ng Russia, isang mapanganib din na lugar. Dito rin nagtatago ang ilan sa mga terrorist leaders. Maliit lang ang bansa, ngunit napakayaman nito dahil sa natural gas na napoproduce dito. Natagpuan ng IDF ang napakalaking tunnel malapit sa Israeli border. Parehong tunnel na ginagamit ng Hamas sa mga supresang pag-atake nila laban sa Israel. Ang tunnel na ito ay napakalalim at napakahaba. Noong isang beses na ginamit ito ng Hamas, nasawi ang 21 magigiting na sundalo ng Israel. Winasak na ang tunnel na ito ng mga engineers sa Israel. May mga natagpuan silang advanced weapons dito,
kagaya na lang ng anti-aircraft missiles and equipment para sa paggawa ng mga rockets. Sa kabilang parte naman ng Gaza, nakikipagdigma ang Israel sa Hamas. Kaunti lamang ang mga armas at amo na nahanap ng IDF. Hinala nila, nauubusan na ng resources at supply ng mga armas ang Hamas. Sa gitna naman ng maalong karagatan ng Red Sea, kasalukuyang nagaganap ang hidwaan na pinamumunuan ng militar ng bansang US at UK laban sa mga grupong suportado ng Iran. Isang malaking banta ang mga grupong ito para sa mga naval personnel at commercial na barko ng US at UK, kaya't hindi na rin sila nag-atubiling makipagdigma, lalo't negosyo na mismo ng buong mundo ang naapektuhan. Ngunit ang hidwaang ito ay tila konektado sa politikang hidwaan ng mga bansa. Gayunpaman, hindi pa rin ito napapatunayan. Umatake ang puwersa ng US sa mga grupong suportado ng Iran sa bansang Iraq at Yemen. Mas lalong tumitindi ang mga digmaan sa Middle East, lalo na't hindi na lang ang digmaang Hamas at Israel ang sinusubaybayan ng buong mundo. Ayon sa US Defense Secretary na si Lloyd Austin, utos daw ni US President Joe Biden ang lahat ng pag-atake sa Iraq dahil nandito ang tinatarget nilang grupo ng Kataib Hezbollah, grupong suportado rin ng bansang Iran. Winasak din ng US ang na-detect nilang 2 anti-ship missiles ng grupong Houthi sa ilang area sa bansang Yemen. Nagsilbing malaking banta ang mga missiles na ito para sa Red Sea, kaya agad na umaksyon ng US upang mapigilan ang anumang sakunang maaring mangyari dahil sa missiles. May mga sumunod pang atake ang US at UK laban sa Houthi noong mga sumunod na araw. Ayon naman sa senior officials ng bansang US, matagumpay nilang tinamaan ang mga tanggulan ng mga armas, drone systems at missiles ng Houthi. Ang Department of Defense ng US, na kilala rin sa tawag na Pentagon, ay naglunsad muli ng mga airstrikes laban sa Houthi na nasa Yemen. Tinarget din ng Pentagon ang mga missiles na binabalak palang pasabugin ng Houthi sa kanila. Gumamit naman ng special bombs ang British fighter jets upang tamaan ang tumpok-tumpok nilang target malapit sa airport ng Sanaa sa bansang Yemen. Ang lahat ng mga nakitang pinsala sa airport ay tinaguri ang epekto ng mga bomba na pinasabog ng UK. Sa kabilang banda, ang US Navy aircraft naman ng USS Dwight D. Eisenhower aircraft carrier ay gumamit ng guided bombs upang pasabugan ang mga target nila sa Yemen, habang ang US Navy ships naman, kagaya na lang ng USS Philippine Sea at USS Gravely, ay nagpasabog ng Tomahawks missiles. Pinaniniwalaan ng militar ng US na ang lahat ng ginawa nilang airstrikes ay naging epektibong paraan upang wasakin o pigilin ang mahigit 25 missile launch at deployment sites at 20 missiles simula noong January 11. Bukod sa mga armas na nabanggit, target din ng US ang mga radar, surveillance equipment, at mga lugar kung saan nakatago ang mga armas ng grupong Houthi. Ang grupong Houthi ay maraming supply ng mga armas, kagaya na lang ng missiles, drones, explosive boats, at sea mines. Wala pa namang napapalubog na barko ang mga armas nila, at wala pang nare-report na mga nasaktan o nasawi dahil sa kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, nakikita pa rin ang mga armas nila bilang isang malaking banta na maaring makapaminsala. Dahil sa gulo sa Red Sea, naapektuhan na ang mga shipping na nakatakdang maganap sa pagitan ng mga bansa. Marami nang hindi natutuwa. Balak ng bansang US na dagdagan pa ang lahat ng mga pag-atake laban sa Houthi upang tapusin na ng tuluyan ng digmaan. Ang plano nilang ito ay kinuwestiyon ng iilan at maaring magkaroon pa ito ng mga problema. Kamakailan lang, muling nagpasabog ng airstrikes ang US at UK sa Yemen bilang tanda na patuloy silang aatake at tatargetin ang grupong Houthi. Humingi na rin ng pabor ang mga opisyal ng bansang US sa China upang i-pressure ang Iran na sumusuporta sa mga armas ng Houthi na kontrolin na ang mga rebelding grupo. Gayunpaman, sa kabila ng effort ng US na makipagkasundo sa China, wala pa rin silang napala dahil walang balak ang China na magsagawa ng pagkilos tungkol dito. Ayon sa mga eksperto, advanced weapons ang ipinapadala ng Iran sa Houthi.
kaya mas lalong nag-i-improve ang mga pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea, dahilan upang mapigilan ang global trade na nagaganap dito. Ang nooy maliit na grupong Houthi sa Yemen ay naging makapangyarihan dahil sa taos-pusong suporta ng Iran. Umatake pabalik ang US at UK sa mga atake ng Houthi sa pamamagitan ng pagbobomba sa kanilang mga missile launch sites at tanggulan ng mga armas. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, posibleng humaba pa ang tensyon sa pagitan ng US at mga grupong suportado ng Iran. Sa kabila ng patuloy na pag-pressure ng US sa pamamagitan ng pag-atake sa Houthi. Ang hinala ng mga experts ay hindi pa rin ito magtatapos dito dahil inaasahan nilang makaka-adapt ang mga rebelding grupo sa mga pag-atake ng US gamit ang mas advanced pang mga armas. Ayon sa mga ulat, gumagamit ng ilegal na ruta ang Iran upang magpadala ng mga armas sa Yemen. Bukod dito, pinaniniwalaan din ng mga ekspertong tinutulungan ng mga lokal ng Yemen, ang Houthi, na buuin at gamitin ang mga armas na pinadala ng Iran. Ilan sa mga high-ranking officers ng Revolutionary Guard ng Iran ay tumutulong sa grupong Houthi, kabilang narito si Abdul Reza Shahlai. Minsan na siyang naging parte ng mga pag-atake ng bansang Iraq laban sa US. Sa katunayan, mayroong inihandang $15 million reward ang United States para sa pagkakaaresto ni Abdul Reza Shahlai. Ang bansang US at ang mga bansang kakampi nito ay nagpapasabog ng bomba sa mga lugar kung saan nanggagaling ang mga atake ng Houthi. Bukod dito, bantay sarado rin ng US ang mga daanan ng tubig na maaring gawing ruta ng Houthi upang umatake. Pinipigilan ng US ang lahat ng mga ataking nanggagaling rito. Breaking news: mga sundalong Amerikano nasawi sa drone strikes ng Iran. 3 sundalo ng US ang napatay sa Iran-linked drone strike. Hindi naman bababa sa 25 US troops ang nasugatan sa pag-atake sa base ng Jordan. Nangako si Biden ng paghihiganti matapos ang first US casualty magmula nang magsimula ang digmaan sa Gaza. Sa isang nakamamanghang turn of events, isang malaking pag-atake ang naganap sa base ng US sa Jordan. Ayon sa mga ulat, isinagawa ang drone strike sa US base na malapit sa border ng Syria. Hindi bababa sa 3 sundalo ng US ang namatay at 25 naman ang nasugatan. Ang mga namatay sa pag-atake ay natutulog sa mga tolda sa isang lugar na kilala sa tawag na Tower 22. Kinumpirma ng United States Central Command ang pag-atake sa isang pahayag noong Linggo. Ayon sa mga opisyal, ang nakamamatay na insidenteng ito ay nagmarka sa pinakaunang pagkakataon na ang mga US troops ay napatay sa Middle East mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Dumako naman tayo sa ulat tungkol sa pag-atake na naganap sa US base sa Jordan. Narito ang pahayag ng US official sa CNN. 3 sundalo ng US Army ang napatay at hindi bababa sa 200 service member ang nasugatan sa isang overnight drone attack sa isang maliit na outpost ng US sa Jordan. Ang pagpatay sa 3 Amerikano sa Tower 22 sa Jordan na malapit sa hangganan ng Syria ay isang significant escalation ng isang walang katiyakan na sitwasyon sa Middle East dahil ang drone ay pinaputok ng mga Iran-backed militants at lumilitaw na nagmula ito sa Syria. Ito ay nagmarka bilang pinakaunang pagkakataon na ang mga US troops ay napatay sa pamamagitan ng pag-atake ng kalaban sa Middle East mula noong magsimula ang digmaan sa Gaza. Hindi pa malinaw kung bakit nabigo ang mga air defense na ma-intercept ang drone na inilunsad sa base ng US. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi daw ni US President Joe Biden na ang pag-atake ay isinagawa ng radical Iran-backed militant groups na siyang nag-ooperate sa Syria at Iraq. Galit na nangako si President Joe Biden ng isang paghihiganti. Walang pag-aalinlangan na pananagutin namin ang lahat ng mga responsable sa mga oras na iyon at ito ay batay sa paraan ng aming pagpili. Alam namin na ito ay isinagawa ng radical Iran-backed militant groups na siyang nag-ooperate sa Syria at Iraq. Ang mga service members na ito
ay kumakatawan sa pinakamabuting kalagayan ng ating bansa, hindi natitinag sa kanilang kagitingan at sa kanilang tungkulin. Hindi nababaluktot ang kanilang mga pangako sa ating bansa, itinataya ang kanilang sariling kaligtasan para sa kaligtasan ng kanilang mga kapwa Amerikano at sa ating mga kaalyado at mga partners na kasama nating tumitindig laban sa terorismo. Noong January 26, mahigit sa 158 mga pag-atake ang naiulat sa US at mga coalition forces sa Iraq at Syria.